So yun, good day sa inyo mga guys. Nalimutan ko, wala pa nga pala tong oil. Lagyan muna natin na langis guys. Paandarin ko na, wala nga palang ano. Kanina pa kasi to guys naka-drain. Ay, wala pa palang oil. Wait lang. Ayan oh. Bigyan natin ng oil. Wala na yan guys. Lagyan muna natin. Ito yung ginagamit natin eh. Imbudo. Muntik nang malimutan. Yung ano pa ng ano. Kanina ko pa kasi to guys naka-drain. Natin baka may ano. Ito yung ginagamit natin guys na ano, oil. Kailangan pag magbukas kayo nito guys, siguraduhin yung ito, ayan. Kailangan matanggal nyo ng ano yan. Kailangan walang sasama dun sa ano. Kasi pag sumama yan dun sa pinakang ano ng makina, yari. Hindi yan natutunaw. So 1 litro yan, lalagay natin yan. Ubus yan guys. Kanina pa to naka-drain eh, umaga. Sabi nila 9 liter lang, pero dati naman ako nag-ano yan. Matagal ko na yung ganyan ilalagay ko 1 litro. So ayan, kailangan walang malalagay na ano. Ito yung tapos balik na natin to. Yan, okay na yan. So ayan, pwede na ulit tayo mag-vehicle ano, vehicle ride guys. Check down natin. Ba? Pakinggan nyo yung makina guys. Ayan. May naririnig ba kayong lagitik dyan? Ayan o, lapit ko nga. Ayan. Okay na ulit. So bago tayo malis guys, ilalagyan natin ng ano ito, carbon cleaner. Bago na yung ano ng Honda oh. Ayan oh, carbon cleaner, clean up, carbon deposit. Bago na yung ano, may instruction na sa likod oh. Direction for use, carbon cleaner for fuel tank. Ayan oh, nakalagay dyan. With 2 or 4 liters of fuel, use every 3,000 km or after 3 months, whichever comes first. So ayan, ilalagay natin to ngayon kasi nakalagpas na tayo sa ano eh, 3,000 eh. Nakaraan naglagay na ako na ito. So lagyan natin. Ihalo natin sa gasolina to guys. Ayan, ihalo natin yan. Uubos natin yan. Halo na yan. Ganyan natin. Condition na yan. So buksan natin. Stay nga. Diba? Diba? All goods na. Alright, so ayan guys, kapag change na tayo, record natin. Ayan,
45,701. So last reading natin is 43,904. So itong previous na to na reading, tapos yung last na reading natin, i-minus lang natin yun dyan, minus, tapos yun na yung resulta nung kung ilan yung tinakbo nyo ng ano. So nasa 2,000 plus na siguro, mga ganyan. Lagpas na tayo sa 1,500 na minimum. So pag ganun yung oil guys, yung Honda oil, yung malabnaw na yan, kailangan nasa 1,500 or 2,000, pwede na yan. Pero depende na yan sa inyo kung ano, kung anong ano nyo, motor nyo naman yan guys. Pero sa standard 1,000 to 1,500. Eh ako naman minsan 1,500, minsan 1,700, minsan 2,000. So hindi pare-parehas guys. Yun no. Nice. Ganda na ulit. Ganda na ulit yung takbuhan. Pwede na ulit tayo mag-vehicle ride guys. Bagong change oil. Sarap ilong ride. Sarap na itong ilong ride ulit. May mga nagtatanong kasi guys kung para saan daw yung carbon cleaner na yan. Carbon cleaner guys, so ano na nagtatanong dyan para saan daw yung carbon cleaner, kung okay lang daw ba yung sa makina or whatsoever. So nakalagay, nakadesign naman yun sa, ano, sa makina talaga guys. Prevention yun para hindi magkaroon ng makapal na carbon yung head ng motor. Yan. Tapos yung carburetor hindi magkabara-barahan ng mga rebaba, mga ganyan. So yun ang gamit ng carbon cleaner guys, prevention. Kaya nga prevention is better than cure, diba? May mga nagsasabi na okay lang naman, yung iba nga hindi naman daw sila nagamit, ganyan. Hindi naman daw gumagamit, okay naman daw yung motor nila, ganito ganyan. Wala namang problema kung hindi gumamit guys. So kung may pambili ka lang, hindi ka nagtitipid sa maintenance, bumili ka, di ba? Pero kung wala, di wala namang pilitan. Kasi gaya ko, hindi naman tayo mahilig mag-modified ng motor kasi stock lang to. Yung mga ano natin na pera, sobra-sobra na pera para sa ano nito, di bilhin natin ng ano, maintenance, sa mga parts na pwedeng masira tapos palitin, mga ganun. So kasi ang gamit ko lang naman dito guys is service, pauwi ng Bicol, ganyan, long ride, pan travel. Ayun lang naman ang gamit ng motor na to. Hindi ko naman siya pinapapogi, paporma, mga ganun. Wala masyadong hilig doon, tsaka ano yung gastos masyado yun. wala tayong budget para dyan. Ako lang pala. Kung may budget ka, papogi ka ng motor. So yung ano na yun guys, yung carbon cleaner na yun, ano daw epekto nun? Nakaganda raw iba yung takbo ng ano, yung makina, ganyan. So sa pakiramdam ko naman, wala namang nabago. Wala namang nababago sa takbo nito nung gumagamit ako o hindi. Parang ganun lang. Ang ano lang talaga, maanuhan mo yung, mabe-prevent mo yung pagkaroon ng carbon ng head, yun lang. Kasi dati nag-loss compress itong motor na to dahil nga makapal, may carbon yung ibabaw, kaya napilitan akong gumamit ng carbon cleaner na yan. Tapos simula nun, hindi na siya nag-loss compress. Simula nung hinaluan ko yung gasolina ng ano, okay na. Wala naman akong ginawa doon na ano, basta hinaluan ko na lang nung ano, carbon cleaner, tapos yun nga, ginamit ulit yung motor. Ayun, okay na ulit. So pag nag-change sila ako guys, kita nyo naman kanina, ganun. Pag garahe ko nyan, pag park ko nyan sa work, sa umaga tatanggalin ko na yung drain bolts nun. Tapos hapon ko na lalagyan ng ano, ng oil para limas na limas talaga yung ano,
yung oil. Tapos iniikot-ikot ko pa yan. Iniikot-ikot ko pa yung gulong para yung ano magagalaw dun sa loob. Matutulog pa baba yung mga natitirang langis. Kuti-kuti nyo lang yung gulong. Ano lang eh, saglit lang yung 2,000 km kapag bumabiyahe ng malayo eh. Lalo na pag Manila Bicol, 4 na balik lang eh, balikan, change oil agad. Pero mas ano pa rin yung mga nag-delivery rider na mga MC, talagang saglit, yun ang saglit lang talaga ang ano nila. Saglit lang yung 2,000 km kasi balik-balik, araw-araw nananakbo, oras-oras may biyahe. Kung masipag pa yung rider ng booking, hindi ba mas mabilis yung mas mabilis yung 2,000 km na yan. Mabilis ang change oil. Tanong ng karamihan guys, kung gumamit daw ba ako ng ibang langis. Ang sagot ko sa inyo guys, hindi pa ako nakakatesting ng ibang langis. No, puro simula nung kilometer 0 pa lang to hanggang ngayon 45,000 kilometer na. Ang isa lang talagang brand yung ginagamit ko, kundi yung sa recommended lang ng kasa. Yun lang. Walang iba kasi all stock naman tong motor. Wala naman ako dito pinapalitan, tambut yung mga ganyan. Wala. Ano talaga, all stock talaga to. Kaya kung ano yung recommend dito sa kasa, yun lang ginagamit ko. At wala namang naging problema hanggang ngayon. Okay naman. Hindi pa naman tayo nababasagan ng gear, ganyan. Hindi pa nag-overheat sa biyahe, sa malalayong biyahe. Okay naman. Yung iba nagre-recommend na ganito yung gamitin nyo, na iba't mga brand, mas malupit to, mas maganda to, mas hindi maingay to. So itong ginagamit ko naman na to guys, okay naman siya. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa motor, kaya hindi ako nagpapalit. Siguro kung may maramdaman akong kakaiba na sa motor, yung parang pangit yung performance, ganyan, hindi maganda sa long ride, 'di ba? Saka lang ako magpapalit. Pero subok ko na sa long ride eh. Sa mga long ride okay naman. Tapos hindi siya maingay sa makina. Unless umabot na ng 2,000 kilometers. Yan, pag nasa 2,000 kilometers na to guys, may na siya. Talagang may ingay na. Tsaka parang mainit na yung malapit pa lang yung tinatakbo, sobrang init na ng hulab ng makina. Nararamdaman naman yan sa sa hita. Tatagos yan kahit nakamaong ka kapag yun lang is may luma na. So yun guys, yun lang masasabi ko. At yun lang, ganun lang ako simple mag change oil. So kita-kits ulit tayo sa next video. Sana makagala tayo. Dapat kahapon sana gagala ako kaso parang paulan. Kung maaga tayo bukas makapag-out, wala masyadong gawa, ride tayo. Alright, so ayan lang guys. Kita ko sila tayo sa next video. Ride safe and God bless.